kayo kasi andito na naman kami. Kumapit kayo. Welcome to Match Made, ang show na nagkukwento ng match at hindi, pero again, hindi kami barangay ha, at lalo kaming hindi ex mo na hindi mo ka-match. Aw, ang sakit naman yan. Grabe naman, di ba? Pero dito sa Match Made, pinag-uusapan natin ang mga kwentong match made to happen. Hindi lang sa relasyon, syempre, kundi sa buhay, sa sarili, sa mga desisyon, biglang, ay shucks, ito na pala yun. Mga ganon. Kasi aaminin mo, minsan hindi mo alam kung match ba o confusion lang. Kaya andito kami para pag-usapan, pagtawanan at bigyan ng sense ang mga ganap sa buhay mo. This is Match Made, ang show na hindi nagpipilit ng love story pero naghahanap ng connection in all forms. Ang tanong, ready na ba kayo mga ka-matchies? Yes na yes, kasi kami sobra pa talaga sa ready. Kaya naman, eto always ready rin sa atin. Maraming salamat sa mga mahal nating sponsors. Again, kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ang ating set. Maraming salamat, of course, sa Wise Spaces and of course, sa ating Pixel Image. Maraming salamat for covering this episode. Pero syempre, bago tayo tuluyang tumako sa ating chikahan at real talk, syempre, pause lang muna tayo dyan for a while dahil aminin natin mga kamatchis, nako, nanghihina ka na kapag hindi ka nakakarinig ng chismis talaga. Charot! Oo, hindi mabubuo ang matchmade kung wala at mga taong nagtitiwala. Sumuporta sa atin. Again, maraming salamat po sa ating mga partners. Oh, eto na nga mga kamatchis. Ano nga bang meron? Kasi aminin natin ha, hindi naman talaga tumitigil ang buhay. May mga bagong usapan, may mga bagong ganap, at syempre may mga kwentong bigla na lang talagang nagpaparamdam. At wait lang, kasi parang ako ba to? Sabay ganon? Oo. Kaya naman ngayon, sasabay tayo sa mga pinag-uusapan, pinagchichikahan at pinag-overthink ka ng lahat sa social media na para bang hindi ka na nakakatulog talaga hanggat hindi mo nababasa lahat ng comments. Ganong level mga kamatchis. Ito na ang Match News. Hindi para magdesisyon, kundi para magpa-realize. Hindi para pumanig, kundi para makaramdam. Kasi sa mga kwentong to mga kamatchis, minsan may spark, minsan may tanong, at minsan ay parang ako to, mapapagano ka, mapaparelate ka na lang talaga. Kaya naman, sige, sabay-sabay tayo. Ano nga ba ang pinag-uusapan ngayon? Unahin na natin syempre sa ating Match News number 1. Eto na nga, Sex Bomb Girls shine despite producers walk out. Uy, grabe talaga. Kasi nag-walk out daw, no, yung mga ilang producers nga, tuloy pa rin ang Sex Bomb Girls. Mag-perform pa rin sila, umabot na nga din talaga sa ilang round ang concert nila. Ang chika sesh natin, hindi lahat ng setback dahilan para huminto. Alam mo, sobrang nai-inspire ako sa Sex Bomb kasi pinalaki rin ako ng Sex Bomb. Totoo. Alam mo yung tipong nagmamadali akong umuwi galing school para lang mapanood ng Day 17 talaga. Ganong level. Oo. Subaybay ko talaga yan dati. Sabi ko sa mga classmate ko, mamaya na ang chika kasi manonood ako ng Day 17. Ganon siya. Pero alam mo, nakaka-inspire na, 'di ba? May mga nagda-doubt. Alam mo yung mga nagda-doubt kasi hindi naman 'yan mawawala. And hindi rin naman natin masisisi yung mga side ng mga business people. Kasi 'di ba, may risk naman talaga in everything that we do. So I feel like hindi nila nakita or na-visualize yung potential na this is going to be a big thing. 'Di ba? Pero sobrang nakakahanga yung Sex Bomb kasi despite yung mga setback na yon, yung mga ganong pangyayari na sila nag-produce nung kanilang concert, I mean, ang daming challenges na pinagdaanan nila pero tinuloy nila. Kumbaga wala talagang makakapigil. Kasi ang ganda nung nung pinaka-purpose din talaga. This is something na parang may purpose din talaga. Yung passion sinamahan mo ng purpose, ganito yung kalalabasan. 'Di ba, Doc? Napakaganda. And tingnan mo naman, ilang round na at may balak pa sila out of the country. Grabe na talaga, unstoppable!
Alam mo, totoo yun. Dahil kasi siguro ako hanggang magmula nung naglilihi ako hanggang sa Ay, napanganak ayan. yung anak ko. Sino napaglihian mo talaga sa mga sex bomb dancers? Oo. Alam mo talaga kasi unang-una okay, kayang kumanta pero hindi ko kayang sumayaw. Ay. So yun yung feeling ko na sana yung Sample anak daw. ko. Hindi, sana yung anak ko. Sample! Sana yung anak ko, sabi ko sana yung talagang matutong magsayaw. Oo. Parang ganun. So parang sa akin, automatic after Eat Bulaga, yun na yung talagang True. totoo Tsaka- na pinapanood. At saka, Oo. wala naman ako ibang libangan eh. After 17, doon natutulog na ako kaagad. Alam mo Diba? yun, for yung mga siesta time. Parang Siesta sa akin, time kasi yun eh. So talagang yun lang inaabangan ko. And pangalawa, nakakagulat dahil kasi umabot ako sa puntong na-memorize ko yung kanta nun. Di ba nga? Lahat Nagulat talaga din ako. tayo. Oo, so sa akin, para sabihin mo na walang manonood sa kanilang concert, napaka-imposible. True. Dahil kasi siguro, hindi lang siguro nila na-realize how unfathomable. Di ba yung word Ay, na? I love this word. Na talagang ganito palang kadami yung mga nakakagusto sa mga sex bomb dancers. Pangalawa, hindi ito pinag-uusapan kung anong klaseng sayaw o kung anong klaseng kanta. Pero kasi sila yung yung time na yun, talagang that's their time. And then Yes. parang after so many years, biglang eto uli, makikita mo sila. Siguro kahit na sabihin mo na hindi ako ganun ka-fan, gagawa ako ng paraan na talagang papanoorin ko siya kahit sa lahat ng Sockmed. Parang kahit reels lang, talagang tinitignan ko siya. Totoo. And then sometimes kahit sa mga estudyante ko, sinasabi ko nga, ano yung masasabi niyo dito sa ganitong klaseng phenomena? It's actually a phenomena. Yes. For reasons na, yung psychological perspective dito, it's not even about copycat. It's about yung simply na parang meron silang nagawa na talagang very influencing sa isang tao na it's not even about parang sabihin mo, ay, may value, content nito. Actually, meron. Kung nakikita niyo yung grupo ng 17 na sinasabi, hindi kaya na ibang tao yung gano'n na mga kababaihan, na iba-iba yung kanilang personality, and yet, magkakasama sila, Totoo. magkakagrupo, and yet, makikita mo na parang eto biglang, magkita-kita tayo, reunion tayo, tapos biglang, ayan, nakabuo sila ng isang matinding concert na talagang Totoo. nag-benefit din ang lahat. Grabe talaga. And I can say na talagang sila yung original. Oo. Girl group talaga. Oo. Alam mo yung in-establish nila. I think isa sa mga selling point kung bakit talaga sobrang sold out sila every time nag-show sila. Yung nostalgia na ipinapo-feel nila sa mga viewers nila na, ay, eto yung kabataan ko. Ay, eto yung parte na ganito yung part ng journey ko na eto yon na talagang kaya kung mapapansin mo, yung mga nanonood and even talaga tayo, alam natin yung mga songs nila. Di ba? Even nakakatuwa kasi yung mga audience talaga may sarili-sarili nag-i-split sa gilid. Na parang may show din talaga sila sa gilid, no? O, di ba? Ayaw din talaga magpaawat ng mga audience na nanonood, di ba? Talagang nakikisayaw sila. And kung makikita nyo, hindi naman sa pag-aano pero with their age kasi, to be able to do that kind of moves and steps na may mga hinahagis, parang ako nga, hindi ko nga kaya yun. Di ba? Ibang level ang stamina and talagang pinatunayan ng Sex Bomb na talagang one of a kind girl group talaga sila. Ay, totoo yun. Parang sabihin na natin, ako yung mga nakikita ko doon in my dreams. Di ba? They're in my dreams. Hindi, Okay. even yung mga figure nila. Of course, Miss Rochelle na sobrang grabe yung abs. Actually, nai-inspire ako sa kanyang, alam mo yun, maging mas bata kasi sobrang ang sexy lang, ang fit nilang tingnan. Maybe because of course, mga dancers sila. Pero sobrang nakaka-inspire. Actually, ang dami nilang tinuturo. Ito, for making this possible, itong mga shows na to, parang ang dami nilang nai-inspire talaga na kabataan din. Probably they do not realize they have this so-called genetic lottery for reasons na, di ba may mga pagkakataon na, alam mo, sila yung tipo na hindi mo sinasabi na kailangan ganyan ka ka-fit or ganyan ka kailangan kapayat kasi hindi sila mindful. I remember Jopay na sinasabi sobrang malaki yung legs Yes, na. I can Pero remember that. never na yung talagang yung
naapektuhan siya. So sa mga tao na merong mga ganong klaseng legs, parang siguro you have to flaunt it pa tapos walang bashers. Di ba ang ganda-ganda ng mga panahon nila? True. Walang bashing, Wala. ang iniisip lang yung galing nila, yung talent nila, kung yung mga nauuso nilang moves. Siguro kung noon meron ng mga ganitong SOCMED platforms, siguro hindi lang siguro ilang million views yung makukuha nila. That's true. And to think ha, ilang shows, ilang round yun, but still sold out. Saan ka nakakita ng ganun? Ibang level. And may mga nagwi-wish sa mga comment sections sa, uy, punta naman kayo dito sa ganitong bansa. Uy, punta naman kaya. Ayan, matutupad na very soon sa mga kamachis natin. Sa ibang bansa, abangan ang Sex Bomb Dancers. O, diba? Nako, ayan na nga, truly talaga nakaka-inspire ang kwento nila, diba? Pero eto na, another match news naman, number 2, Alvin Aragon says, Faith led wife IZ Trazona to leave Sex Bomb Girls. Aba, pinag-resign ni Lord. Yun ay sabi niya. Ayon kay Alvin Aragon, Faith ang naging dahilan talaga kung bakit umalis ang asawa niyang si IZ sa Sex Bomb Girls. Kumbaga, pinag-resign daw siya ni God. Okay, minsan, eto na ang chika sesh natin. Nagbabago ang mga priorities kapag nagbabago ang values. Okay, sa akin ganito, hindi ko pag-usapan dito kung tungkol sa mga beliefs natin. Pero sometimes, bilang couple tayo, siguro dapat magkaunawaan tayo kung ano yung nararapat na meron din naman tayong mga bagay na gusto pa nating gawin. So kung mapapag-usapan siya, bakit hindi? Pero kung sabihin na natin, kung yung relationship magsasuffer, then siguro mas maigi, ako na lang magsasabi na parang it's a decision for both of us. Parang ganun. Rather na I will not, parang, di ba, we have to exude love to anybody. Na talagang, mahal tayo ng Diyos eh. Kaya lahat ng gagawin natin, it's always, we offer it to God. We praise God for that. So parang sa akin, okay lang. So, okay, para bigyan ko kayo ng example. Okay. One, magkaiba kami ng religion ng husband ko. Oh. Okay. Paano nag-work yun, Doc? Yung husband ko Muslim. Okay. Tapos ako Catholic. So isipin niyo, di ba, parang napakalayo talaga ng True. napaka-diverse. Pero kung tutusin, mas maraming limitations yung sa akin na yung kung gagawin to. Pero ang tanong dito, what makes you happy? Pag sinabi ng asawa mo, what makes you happy at ginawa at pinagbigyan ka niya, siguro dun mo makikita na mahal ako ng asawa ko dahil kasi mahal niya ang Diyos. Parang ganun. So, kung ano yung parang yung pinapakita niyang pagmamahal sa akin is one way of saying na, kasi ano yan eh, alam ko gusto mo yan eh. Kahit nasabihin mo na ganong kalaking oras, pero siya pa yung maghahatid sa'yo dito, susunduin ka. Di ba parang ganun na, alam niya na yun yung ayaw niya. Actually, ayaw niya yun. Pero because alam niyang gusto ko yun, masaya ako doon, pinagbibigyan ako. Walang hindi natin pinag-uusapan yan. Kasi nandun nga yung sinasabi natin, pagmamahal natin sa isa't isa, we trust each other. Kung meron mang limitations or boundaries, ako na yung magsasabi sa'yo, Ana, hindi ko kayang sabihin yan. Okay. Diba? Parang ganun. May mga ganon. Totoo naman din, Doc. No? Ako naman, what I can say is, we have our own beliefs. And I respect that. Kung yan ang paniniwala mo, ito paniniwala ko. Kung 1 + 1 is equals to 11 sa'yo, kasi yan ang paniwala mo. Hindi ko kayang baliin yan. Tama Especially, meron tayong kanya-kanyang upbringing, meron tayong kinalakihang environment, magkakaiba tayo. So, mahirap baliin. No? So, and for them, they're as one eh. They're a couple. So kung napagdesisyonan nila yun and Miss Izzy is okay with that, then there's no problem. Diba? Yeah, walang problema yun. Oo, kasi mag-asawa sila eh. Diba? They have their own decision. Ang hindi lang siguro magiging maganda doon is, which hindi rin naman natin alam talaga what's the real score, is kung hindi talaga gusto ni, just in case hindi gusto ni Miss Izzy talaga yon and napilitan siya just because of a person na pinipigilan siya. I don't know what's his personal reason, 'di ba? So, yun ang medyo may something. Siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, respetuhin na lang natin kung ano yung decision ni IC dito. At the same time, napakaganda rin na talagang kahit papaano, yung nakita ko kasi na pumunta pa rin siya and then yung parang nandun yung maganda pa rin na inallow niya yung sarili
family niya na makita yung kanyang mga grupo and then Oo. kahit pa paano, it's like a reunion. It's a reunion na talagang kahit na sino naman, you will become emotional, you will become na talagang, kahit na ako manonood lang, kahit sabi mo, nakita ko lang to, naiyak na ako. Dahil Totoo. Kasi, di ba, parang, at least, sabi niya, after so many Nagsama-sama sa isang iisang stage. That's really something. But at the end of the day, yun nga, kumbaga ano lang, it's their own belief. And we cannot control that. Wala tayong magagawa because yun yung matagal nilang pinaniniwalaan na. Tama. And we are entitled to our own beliefs. Okay, eto na. Agad-agad yan. Match News 3. Bea Alonso forgives Christy Fermin. Drops cyber libel case. Ayan, nag-decide si Miss Bea Alonso na patawarin na si Miss Christy Fermin at i-drop na ang cyber libel case. Okay, instead na pahabain pa, pinili na lang niya na closure. Ang chika sesh natin dyan, hindi lahat ng laban kailangan ipanalo para makapag-move on. Okay. And the biggest question, Doc, ayan, mas strong ba ang magpatawad o ang makipaglaban hanggang dulo? Actually, matatalo kayo pag sinabi mong makikipaglaban ka through and through eh. Dahil kasi unang-una, lahat ng tao marunong magpakumbaba. Kaya lang na umaabot sa puntong may pride. Totoo. Sa akin, one thing, if you know what is forgiveness, unang-una siguro maintindihan mo rin na baka meron din akong mali na nagawa. So I have to forgive myself in order to forgive another person. Second, pwede naman kaming magpatawaran eh. Pero it doesn't necessarily mean na nandun pa rin yung magre-reconcile. True. Kasi iba naman din yun eh. Nagkaroon na ng lamat. So parang wag nila sabihin na plastic ako dahil kasi pinatawad ko siya. Hindi. Lahat ng tao, pwede naman nating patawarin. Pero syempre, kung sasabihin mo na magkakabalikan yung relationship namin, hindi na aabot sa puntong ganon. Totoo. Ako naman, for me, yung forgiveness kasi hindi naman lahat talaga dinedeserve yun. But sometimes, binibigay mo yun sa isang tao because you want peace of mind for yourself. Kasi ang hirap pag ikaw may mga baggage ka, may galit at puot ka sa puso mo habang namumuhay ka. Mahirap yun eh. Ayaw naman. And sometimes, you're forgiving people not because for their own sake, but for your own sake, na you want peace of mind, na gusto mo lang malinis yung puso mo at isip mo at gusto mong mamuhay ng may peace. Diba? Oo, importante yung kasi ang hirap para sa isang tao na, imagine mo, halimbawa, matagal na yung away na to or hidwaan na to, tapos Oo. tumatanda na kayo. True. Ganun pa rin ba yung talagang hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na maging wiser, mas magkaroon ng wisdom and maturity to handle ganitong klaseng mga petty things, or sabihin na natin kung talagang nagkaroon ng pagkakataon na nagkamali siya, parang sa akin, it's everything under the bridge. Parang ganun. That is so true. Thank you very much, Docky Doc Cams. At ayan na nga mga kamachis, iba-ibang mga kwento, iisa lang ang tunog. May mga bagay talaga na kailangan ipaglaban at may mga bagay rin naman na kailangan bitawan para mag-move forward tayo. At dahil nga usapang chemistry, decision at mga kwentong match made to happen, eto na nga mga kamachis, kikilalanin na natin ang mga guests na magbabahagi ng sarili nilang real talk today. Eto na, wag na nating pagalin pa. Siyempre, hindi siya natatapos ang chismis. Mukhang marami siyang baong chismis natin for this episode. Yes! We have a very, very special guest for this Sunday. Nasasamahan tayo ng mga chikahan. To the max talaga yan. Oo. And with all that, let's welcome a certified pinalaki na sex bomb. This is a dream kilig naman talaga, presenting to you ang umabot ng marami pang rounds. Sex bomb Monique together with her husband, Mr. McCoy Diamante! Get out! Oh my God! Miss Monique! Hello, Sir McCoy. Bumati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Yes, mga ka-get out! Ayan, dito na nga Oh my ako. God! Ganun pala yung feels, no? Pag personal mo narinig yung get out. Dahil dyan, sample sa inyong dalawa. Sabay-sabay Wow. tayong mag... Get out! Di ba nga? Oo. Pag pinalaki ka ng sex bomb, kailangan alam mo Diba? yan. Yes. At may energy talaga. Yeah. Okay, one more time tayo ng get out. Ano ba? Dance?
Okay, sabay-sabay kaming apat. Okay lang ba tumayo kami? Ay, okay. Dahil dyan. Dahil palaban ng mga sex bomb at mga pinalaki ng sex bomb, ilalaban natin to. Ready? 1, 2, 3. get out! Pati si Sir Makoy yun, napag-get out din naman talaga. Actually, kasi sila yung mga original na backup dancer talaga ng sex bomb. Pag may concert kami noong kabataan namin, sila talaga yung naka-backup. Wow! Kaya Tingnan na-inlove mo. siya sa akin. Yun! Ang agad talaga niyan, ha? Agad-agad talaga yan, ha? Oo, mamaya, chichikahin mo kami, Sir Makoy, about dyan sa kung paano nga ba nagkainlaban. Oo. Pero for now, we wanna know, mas lalo nating kilalanin si Miss Monique. Bago po kayo naging bahagi ng sex bomb, ano ba yung version mo? Nung bago ka maging isang wife, bago ka maging isang sex bomb? Ano kasi, before ako sumali ng TV Babe, ayun, bago ako ma-discover ni Ate Joy, sumali muna ako ng contest ng TV Babe. At during that time, choir ako sa simbahan. Oh. Wow! Ang layo! Ang Ang layo, layo ah. sa magiging sex bomb. Siyempre, Ang pag choir ka sa taray. simbahan, yung damit mo, di ba? Oo, Ibang-iba, true. malayo. So, sumali ako ng TV Babe, tapos ang talent ko doon is kanta. During that time, naghahanap si Ate Joy ng bubuing sex bomb singer. So, doon nag-offer si Ate Joy. Doon ko rin siya nakilala sa contest Ay. na yon. So, dinaya lang yung age ko. 16 lang ako noon eh. Wow! Oo, dapat 18 yon. Very young. Yeah. Okay, so that time, this was around year, ano to? 2000, mga 2000. And doon din kayo first nag-meet ni Sir Makoy. Yes, ako noon, 4th year high school. Ganyan. Oh my God! And si Sir Makoy, ano siya nun? Dance focus. Sabay ganon, ano? So ito, I wanna know, paano yung first impression niyo sa isa't isa? Nung nagkita kayo, nung naglandas or nagkatinginan yung landas niyong ganyan? Ay, gandang-ganda ka sa akin kahit probinsyana ako, di ba? Tsaka, kwento mo. Sige, ikwento mo, Sir Makoy. Ikwento mo na, ito Kwento mo, na. kwento mo. Kung paano. Ito na, lakasan mo. Actually po kasi, kami po bilang house dancer ng Itbulaga, syempre kabataan days, mga papogi-pogi. Yes. Kaya iba't ibang girls ang nagiging guest namin sa contest na yon. Okay. So nung nakita ko siya, sabi ko sa kanya, "Hi miss, ang ganda mo naman." Wow! Iba atake ni Sir Makoy, no? Akalain mo ba nang tumaas yung kilay? Ay, tinarayan ka? Tinanong ako sa... Inisnab ko siya. Inisnab ako. Sabi ko, Ay. sa lahat ng babae, kakaiba to ah. Ay. Yung babae kinakausap ko, kinakausap May ako kasi ganon. backup dancer niyo ako, kailangan niyo ako dito, di ba? Oo. Saka pogi-pogi ako ng bata. Oh, yes! I love it. Oo. So naibala ko sa kanya, sabi ko, parang kakaibang babae ito ah. Oo. Parang medyo may tumibok sa puso ko na iba. Ay! Agad-agad no. Gumagat. Oo. Agad-agad nung moment na yon naramdaman mo may ganong something. Sabi ko, ngayon lang ako nakaranas ginanon ng babae ah. Siyempre, nakasimbahan ako lang ng mga tas-laking probinsya pa ako. Lang Probinsyana, oo, di ba? I love it, di ba? Pag probinsyana. Pinansin, siyempre, feeling gwapo, feeling ano, di ba? Yun yung una ko nakita, sabi ko, ang itim-itim naman pero siya gera. Grabe siya. Parang lumalabas na yung mga totoo ngayon, ha? Hindi, talaga, maitim talaga ako kasi probinsyana. Ah, Tapos okay. volleyball player ako. Siyempre, natural maitim ako. Oo. Hindi wala pang gluto tayo kasi Wala Bilis! Perla pala, Perla. 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 Sobrang logic soap. Oo, wala pa pa Kojic that time. Pero grabe, na-snub ka ni Miss Monique that time. Pero, paano, ano yung nag-push sa inyo na i-pursue siya? Actually, na-challenge ako kasi parang may iba akong naramdaman talaga. Umabot kasi Ay. ako ng mag-grand finals na noon. Lagi kami nang nagkikita kasi Oh, backup dancer nga. So, okay. lagi paglalaban ako, lagi siya nandun. So, lagi niya akong kinukulit. Hindi niya po talaga ako ganun. pinapansin. Ang ginawa ko, yung mama niya Yung kasama. nanay ko yung niligawan. Ay, ang galing. Ang galing nyo dyan sa ganyang the moves talaga. Di ba, Dok? Kasi malaking bagay kapag yung una mong niligawan yung magulang. Di ba? Talaga siya pa magsasabi, uy, bakit hindi mo sinasagot? Sabi po niya sa akin, kawayan mo, kaya mo. Pampanga kami. Close na kami nung nanay Pampanga niya. kami, tapos naka-van, syempre naka-service. Sabi niya, magbabay ka na, dali na. Ay. Ay, ayoko nga dyan, sabi ko mayabang yun. So yung, pinapansin hindi na talaga. pinapansin. Pero yung nanay ni Miss Monique, siya na yung mas bumoboto. Oo, kasi kino-close niya yung nanay ko, tapos lagi niyang pinapaupo, lagi Ay, niya. ang galing. Kasi niya talaga yung nanay ko. Syempre yung nanay ko, 4th year pa lang ako, sabi, sige na, pansinin mo na. Kasi Oo. syempre kahit naman probinsyana ako, maitim ako, syempre marami din naman ako manliligaw. Sa feeling ko Tama. parang okay na ako sa mga taga-probinsya na Oo. manliligaw ko. Pero yun nga, siguro si nanay ko, dahil hindi sanay manood ng TV, charis! Lagi ako nakikita sa Itbulaga. Oo, yun. So sa madaling salita, nung una
unang time na yon, hindi nyo pa ganun ka-type si Sir McCoy. Pero si Sir McCoy, type kayo. Hindi, kasi laking simbahan nga ako, hindi ako nakafocus sa ganun. Okay. So, paano yung ginawa ni Sir McCoy para ma-convince talaga? Ito po Bukod sa talagang niligawan niya yung nanay, gaano katagal yung ligawan stage? Naliligaw ka sa Pampanga. Naliligaw pa ako kasi bukod sa Itbulaga, after po ng Itbulaga, may mga shows po kami sa Okay. gabi. Ay. So madaling araw lang talaga yung time namin kasi ang house dancer talaga ng Itbulaga noon, sobrang busy. Hours 4 hours lang tulog namin. Ay, grabe, So puyatan, ano? pagdating ng alas 12 ng gabi, bumabiyahe ako ng Pampanga. Wow. Tapos Effort? unang panliligaw ko po sa kanya, bumiyahe ako ng Pampanga. Natulog ako sa labas ng bahay nila kasi sarado pa eh. May So, puno ng mangga. so sa isip ko, pagising niya sa umaga, ako ang una niya Nandun ka? makikita. Oh. Natang Sunday, choir ako, nalagpasan ko lang siya. Talaga ba? Ako nakatulog doon sa labas ng bahay. So akala niya kung sino yung taong natutulog doon sa labas ng bahay nila. So yun ang nangyari. Tapos pag uwi ko alas 7 na ng umaga, nandun pa rin siya. Ang hindi pa rin ng tulog niya, di ba? Uy, pero nakakatuwa kasi yung effort, di ba? Naman niya lang po nakakita Yes na. po, Si Makoy kaya- to ah. Si Oo. Makoy to ba't nandito? So Kaya sabi ginising ako. ng nanay ko, sabi niya seryoso sa yan. Tsaka Totoo. mabait siyang bata, ganyan. So Mabait. yung nanay kasi ang nakakaramdam kung ayaw nila sa isang bata or gusto Oo. nila. May instinct sila May eh. instinct ang isang nanay kung mapapabuti pa yung anak ko dito or 'di ba? Tama. Meron naman ako mga manliligaw noon, mas may itsura, mas mayaman. Ay! Pinili siya ng nanay ko. Sabi ko, ay, ibang klase to. Siyempre kami na nananay mo noon. ang masaklap na ito, nung sex bomb ako, kailangan na kaming, 'di ba, magpirma kay Ate Joy, bawal lang magjowa. Magjowa na kami, Ay! sinagot ko na eh. Paano yun? May pirmahan Bawal, pa may na. pirmahan. Tapos ang sabi ni Ate Joy, bawal magkarelasyon. So kailangan tanggalin ng isa sa inyo. Magre-release na kami ng album ng unang putok. Bakit Papa? During that time, bakit Oo. Papa? Bakit tatanggalin siya? Sabi, anong gagawin natin? Pakasal na tayo. Nagsishow kami noon sa Itbulaga. Tapos silang dalawang nanay ko nagsiseminar ng kasal namin. Sila na nagsaseminar. Nagulat lang sa amin yung ang sabi. Ang "Kayo huli." ba kakasal? Sabi ko, hindi po. Hindi. Yan ang- Siya na yung uma-attend. Siya na daw yung magbibigay sa'yo ng mga napag-usapan sa seminar. Oh, ganun Oo. Ganun Pero nangyari. nakakatuwa kasi dito natin makikita na iba rin talaga pag yung suportado ng family mo, di ba, yung magiging partner mo, masarap and very smooth, masarap lang sa pakiramdam yung gano'n. Yes, pero yun, napaaga. 18 years old, kasal na ako. 18 years old. So, ilang years na po yung inyong pagsasama? So, 18. Hindi ako magaling sa math eh. So, siguro 26 years na kami. Pero Wow. yung marriage namin, 24. Kasi 2 years bago pa kami kinasali. Ang galing. And I feel like, base sa nakikita natin, parang nandun pa rin talaga yung kilig moments, di ba? Nandun, bakit naman may mga ganyan-ganyang siko-siko talaga? Oo. Hindi po kasi, yun nga. Kasi darating sa buhay ng mag-asawa, meron kayong ups and downs. Darating yung Totoo. moment na malalamig kayo, magkakaroon kayo ng away, magkakaroon kayo ng pagsubok. Pero kung nakakilala ka sa Panginoon, iisipin nyo ano bang gusto ng Lord sa isang marriage. Ay, totoo yan. So, yun po, yung nakakilala po kami kay Lord. Marami din po kami pinagdaanan sa loob ng 26 years. Pero nakakilala kami kay Lord. So, siya talaga yung naging center sa bawat decision na pag-give up ka na, anong sabi ni Lord? Anong mararamdaman ng mga bata kung gagawin ko to? Magmamatured ka po kasi kapag na kay Lord ka na. That's true. Kusa ka magiging matured kapag ka nagbabasa ka ng salita ng Lord. At syempre, may mga kasama ka sa simbahan na mag-grow ka, mature. Napakaganda. Ito yung perfect example na pag pinatakbo mo ang isang relasyon na nasa sentro ang Panginoon. Siya po yung sumbungan namin dere. Susumbong siya kay Lord. Ayun ang susumbong kay maganda Lord. ron. Totoo. Kasi, Kaya sabi ni Lord, naririndi na ako sa inyo. Charot. Hindi. Ay, mali. At saka, maganda kasi kapag meron kayong support system sa church nyo, nandun kasi Yes. papasok yung mga counseling ng mga D-group leader nyo. Kasi Elders. minsan hindi nyo na po kasi mapapakinggan yung Oo. isa't isa. Lalo Hindi pag galit kayo sa magkakaintindihan isa't talaga. isa. True. So meron na yung mamamagitan sa inyo na ano bang gusto ng Lord. Gusto mo to, pero anong gusto ng Lord? Ano po kami Always. dalawa, Oo, pag, saan ka susunod? pag nag-aaway po talaga kami na matindi na, hindi mo ako maintindihan, hindi mo ako maintindihan. Halika magpa-counsel tayong dalawa. Ayun yun. And then, after that, nagiging maayos na So paglabas ulit. namin, magkayakap na kami. Oh, Kasi di ba? may couples retreat na nagaganap. Di ba? Pero ito, Doc Camps, anong masasabi nyo sa ganitong setup? alam mo, unang-una kasi, napakaganda pag sinabi mo na yung mag-asawa, talagang yung commitment, it's not only among the two of them, pero palagi nilang sinesentro yung buhay nila sa Diyos.
And definitely, nakaka-increase yun ng kanilang pananampalataya. At the same time, anything na mangyayari yung mga struggles nila, hindi nila yun pakakawalan na sasabihin natin na ayoko na. Hindi sila mag-give up eh. So yun yung maganda. Kasi unang-una, parehas sila na parents na yung pinapakita nilang pag-uugali, yung pinapakita nilang values, I really am pretty sure na yung mga anak nila mabubuting mga bata. Definitely. Kasi ganun yung nakikita nila sa mga magulang nila. Pero ito, Miss Monique, alam ko na talagang sanay ka lahat sa entablado, sa ingay, di ba, sa spotlight. We wanna know, paano yung mga naging adjustment naman nung pinili mo yung mas tahimik na buhay ngayon kasama, of course, si Mr. McCoy? Mahirap sa akin kasi nung una, kasi sobrang sikat pa nung sex bomb nung Yes. umalis ako eh. Actually, nag-iwalay talaga yung sex bomb. Wala nang grupong sex bomb. So, mga 2010 na hindi na tayo nag-sign, no? Mga ganun na, mga 2010. Basta wala nang sex bomb talaga. Nagkanya-kanya kami. So, mas kinukuha kasi ang sex bomb as a group, hindi pa isa-isa. Pag solo-solo. O hindi pag oo. solo-solo. Siyempre, maglalaylay ang karera. 'Di ba? We have to face it na yung kasikatan mawawala, tatanda tayo, yung kagandahan kukupas din yan. So, siyempre, as a group kami dati na kinukuha palagi, hindi na pwede na ikaw lang, ganun, mas less yung kukuha sa'yo na ikaw lang. So, nangyari parang, okay, lumaylay ang career mo, tapos pinili ko na mag-solo, tapos lumagay sa tahimik, as mag-asawa na rin naman kami, nag-anak ako, ganyan, nag-business na lang ako. Pero nandun yung arang alungkot mo. Kumakanta ako dito eh. Parang sanay akong kumanta. Parang iniisip ko, dati isang kitaan ko lang tong print ko na to. Ngayon pahid-pahid ako. Yung ganon. Oo. Pagdating sa financial na bagay, sobrang laki po ng difference. Kasi yung sinasahod ng isang regular employee sa loob ng isang buwan, kayang kitain ng sex bomb sa isang araw lang. Lalo na nakasagsagan nyo talaga nung Yes time po. na yun. Sobrang laki ng difference pagdating sa financial. Tapos po, wala ka na sa spotlight. Yung treatment din ng tao, real talk lang, nababago. Kapag Oo. sikat ka, super special ka. Kapag hindi ka na sikat, parang, maski sa mga kamag-anak mo, nasa na siya, hindi na nga siya sikat, din naman na May siya mga kilala. ganung salita ka pang Opo, maririnig mo. malaking adjustment. Siyempre, ikaw nagbe-bear. Hanggang sa nakakilala ako kay Lord, yung moment na nandun ako sa bottom rock, wala ka nang magawa. And even yung mga ipon namin, naubos na. Oh, ganong nagbuntis level. pa ako. Paano ako mag-spaghetting pababa sa labas kung buntis ako? Oo. Baka may lumabas. that time sabi ko, magsimba nga tayo. Oo. Hanap nga tayo ng malapit na simbahan. Catholic po ako noon eh. Kumbaga, ano lang po ako sa Christian born again. Na nakakilala lang Na-convert. po. Opo, na-convert lang po ako na may pastor doon sa malapit sa amin kasi nga malaki na yung tiyan ko. Tapos yun, pasok dyan na lang, malapit naman yung simbahan, dyan na lang. Tapos ayun, bawat salita doon na ano, parang nangungusa, parang kilala ba ako ng pastor na to? Parang nagpaparinig to. Yung Oo. ganyan. So parang si Lord na pala ginagamit yung pastor na yun na para, ano, kasi lumapit ka. Kasi yung totoong joy, wala naman sa fame, wala naman sa pera. Nasa akin yung joy. Sabi doon, iyak ako ng iyak, ganyan. Oo, kasi mararamdaman mo kasi na nadidepress ka ni yung ibang kasama mo, nakikita mo pang nag-show. Eh, ikaw singer ka, dancer ka. Bakit ako nandito sa loob ng bahay? So may comparison na Ang nagaganap. makakaramdam ka po ng ano na nadidepress ka. Lalo pag tumataba ka na. Oh, Opo, that's another tapos story. bibili ka sa online store na ang ganda-ganda sa manikin. Pagdating sa'yo, hindi pala kasya. Oo, so may mga ganong moments ka. Paano mo nalagpasan yun? Yung Ayun mga nga moment po, na yun. Yung support din po talaga niya. Na sabi niya, okay lang yan. Sabi niya, darating din yung time mo. Tapos, focus ka sa simbahan. Sumali ako ng ministry. Nagpaka-active po ako sa ministry. Yung time ko, binigay ko talaga sa paglilingkod kay God. So, naging active po ako sa simbahan. Doon nawala po yung ano ko sa yung longing ko na mag-perform sa labas. Ito naman pong reunion ng sex bomb, di naman to inakala na magiging ganito ka big time eh. Just sa Grabe, reunion, diba? di po Oo. namin expect. Memories lang. Ang inano lang Oo. namin na for the last time, magsasama-sama tayo. Tapos, maging memories natin to pag senior citizen na tayo, aalalahanin natin tong kwento na to, na nag-reunion tayo. Pero, hindi po namin alam na andun pala yung mga pinalaki ng sex bomb. Ang dami. Ang dami. Di ba nagkagulatan, napakarami namin. Tapos yung mga bata noon na nag-i-spaghetting pababa, wala pang pambiling ticket, ngayon mayayaman pa Di sa ba? amin. At nagsasama pa talaga, di ba? Daming
mayayaman naman pinalaki ng sex Oo. bomb na, wag kami, kaya lang bumili ng 5 ticket. Diba? Ganong level. So, grabe, congratulations sa naging success talaga ng sex bomb. Nakailang round na talagang as in. And anong feeling na, eto, diba, parang after how many years, nakabalik kayo sa entablado and talagang sobrang tinangkilik talaga ng mga kamachis natin, ng mga netizens. Grabe, sobrang blessed po kami. Parang parang blessing ni Lord. Kasi every performance po namin, pray muna kami before kami mag-start ng talagang ginigive namin kay Lord yung talent na to, pahiram lang to sa atin. At this age na 40 na tayo, kaya pa natin gawin yung mga bagay. Grabe nga sila, di ba, Dok? Oo nga. Grabe Gawin yung mga yun, dance moves na parang may mga hinahagis na hindi mo alam kung paano nila lumilipad na ginagawa Yes, nila kasi yun. mahirap din mag-sing and dance pag Of sabayin mo yung course. kumakanta ka tapos sumasayaw ka. Totoo. Hingal to the max yun kung pangkaraniwang korentahin ka lang na Pero kumbaga binigyan kami ng extra talent ni God. Kaya every Lord, sa'yo tong talent na to, ibabalik namin sa'yo to. Alam namin pahiram lang to. Any moment kukunin mo, kaya iti-treasure namin itong sandali na to. Totoo. Ganun po yung naging setup namin during mga nangyayari yon. So binabalik po talaga namin kay God dyan. Kaya hindi po namin naramdaman na maging katisuran kami sa iba. Ang naramdaman po namin is naging inspiration kami sa mga kasing age namin na kaya pa palang sumayaw ng 40. Oo. Diba? May Kaya ilalaban. lumaban. Kaya nga sabi ko kanina, parang naging inspirasyon talaga, di ba? Kung gano'n na yung edad nila, tapos mas bata ka doon, parang kaya mo rin, di ba? Kung baga, Oo, diba? ilalaban mo rin. Ako nga, natrentahin. Gano'n siya. Diba? O sila nga, kurentahin. Diba? Kaya pa. Ako, 30 pa lang ako. Kaya ko rin to. Tama. Ang daming nagme-message na parang nakaka-inspired kayo ate, maski yung pagiging fit ng mga katawan ninyo. Diba? As in. Ang laki ko before. Sumali ako ng singgaling, ang laki ko pa. Pero dahil sa concert na to talagang para makasayaw ako ng maayos, True. para mabigay ko sa mga fans ng Sex Bomb yung dating Monique, yung dating na ma-appreciate nila na hanggang ngayon nandun pa yung pagiging sex bomb mo or nandun pa yung talent mo, hindi nawala. Pansamantala lang na mahinga, pero here we go again, laban. Laban ulit. Oo, ibang klase talaga, no? Pero ito, may mga moments talaga na kailangan mong mamili sa pagitan ng career and personal life. Ayan. Paano nyo naman ito, kumbaga, napagdesisyonan bilang mag-partner? Daddy, gusto mong magsalita? May mic. Sabay ganon. Pagbigay ako eh. Wow. Hindi nga, nung nag-decide ka na umalis ako. Oo. Nung nag-decide kang umalis. Actually, dati kasi, nung active siya sa sex bomb, isa rin ako sa dahilan na nagpahinto sa kanya. Oo, kasi halos tumanda kami sa Itbulaga eh, no? So, Ilang years po kayo sa Itbulaga? Since 1999, nandun ako. Wow. So, umalis kami noong 2004 kasi nakaipon ako eh. 2005. 2005, nakaipon ako, kumbaga, tapos nakikita ko si Monique, hindi dahil sa ginagawa nila. Nakita ko siya na, ang bata pa nito pero napapagod na, nagtatrabaho na, nag-work na, para makapag-ipon kami. So sabi ko sa kanya, love, magpahinga ka na. Ako muna. Sabi ko, ako na. Sabi ko, ako muna ang kikilos, ako muna lahat. So nangyari yung time na yon na, tama, tumigil ka, di ba? During that time, nagkasabay naman yung mga rumors nun na lilipat na kami. So, Oo. kaming group naman, nakapag-desisyon na lilipat tayo. Usap-usap na kami, may meeting. Kasi nagkaroon na ng issue, ganyan. Bida-bida ako, nagpatiuna ako. Nanguna, no? Tama-tama, sabi niya, pahinga ka na kasi may ipon na ako. Okay. Kasi nag-Japan po siya that time eh. Hindi ako sumayo dun Oo, nag-work po siya doon. Okay. As talento po siya doon. May ipon na siya noon. Tama-tama, may ipon na rin ako. Tapos ang group nagkakaroon na, lilipat tayo ng management, ganyan-ganyan, may Okay. pa-meeting. Nagpatiuna ako kasi alam ko na mababackup. Naiwan ako. Nagtuloy sila. Ay, may ganon. Hindi. Parang hinihintay ko sila na although isa-isa naman po talaga na hindi na nag-sign ng contract, pero matagal. Kumbaga years pa. At nakikita ko sila, bakit kayo nandyan? Ako nandito lang sa bahay. Nasaan na yung usapan? may Nalilipat ganon. tayo sa bahay. Pero ang pinalabas po namin during that time sa interview ng sis, magninegosyo ako. Pero ang totoo, nagpatiuna lang talaga. Bida-bida eh. Nanguna siya eh, no? Oo. Pero kasi nakikita namin na kung gaano rin sila, Doc, di ba, ka-supportive sa isa't isa, no? Paano kayo nagiging space or safe space ng isa't isa? Paano sinusuportahan ni Sir McCoy of course, si Miss Monique sa mga ganap and vice versa? Ganito kasi yan.
pagka may mga projects si Monique na bago, o kaya may mga guesting siya, Oo. so pag nagpapaalam sa akin si Monique, ramdam ko na gusto niya. Nagpaalam sa akin sinabi niya. So ang ginagawa namin, syempre bilang isang asawang lalaki, pinoprotektahan ko din siya. Tama. Saan ba yung show nyo, di ba? Kasi baka mamaya, iba pala yun, di ba? Pag nakita ko naman na okay to pero sabi ko wag ka muna maging masaya lang. Ipagpipray natin kay Lord yan. Kung mangyayari at matutuloy yan, kalooban ng Panginoon yan. Pag hindi yan natuloy, hindi kalooban ng Panginoon yan. So lagi namin sinasabi na, Lord, itong project na to kay Monique, kung kalooban mo po, matutuloy po ito, pero kung magiging kapahamakan po sa amin at malalayo kami sa iyo, huwag niyo pong hayaang matuloy ito. Yun po lagi namin pinagdasal. So pag natuloy, God's will yun. Bahala si God's Lord doon. will, oo. Kung ano Totoo man yan. ang mangyari doon, si Lord ang bahala doon. Kasi Marami napagpray kasing na po. paraan si God. Even tong concert na to, kung hindi to kalooban ni God, maraming ano na hindi matutuloy. Walang makukuhang support system ang sex bomb. True. Wala lahat to Pero dahil niloob ni God na matuloy to, matutuloy to siya talaga. At saka si God kasi may plan yan Yes. Hindi natin Totoo. talaga alam. Hindi, totoo Natuloy yan. yan o hindi. Kasi may plano ang Lord sa bawat isa So hindi natin alam paano And it's niya always the ginagawa best lahat. plan talaga. Oo, sa isang snap lang ni God, di matutuloy yan. Kasi biglang nabuntis pala ulit si Rochelle, di ba? Hindi tuloy. Kasi pundasyon si Rochelle ng Kaya ni sex Lord bomb. control Oo. lahat yan God's in control sa lahat. Ito kaya nung pinagpaalam ko siya, sabi ko, reunion to. Sabi ko, magiging memories ko to. Pag 60 na ako, may maikwento tayo sa mga anak ko na, ay, kasi hindi naman nila ako natagpuan na parang pinapalakpakan ng mga crowd na ganyan. Hindi nila ako naranasan na, ay, sikat pala dati si mami ko. Yung ganun. Nagpaalam Gusto din ko siya, ipakita. nagpaalam din siya sa akin sa Sabi ko, concert na yan. love, sali ako sa reunion concert. One time lang to. So sabi ko, kung kalooban ni Lord, matutuloy. Kung Oo. ayaw ni Lord at mapapasama ka Hindi niya, yan mapapariwala ka niyan, matutuloy. Hindi yan hindi yan matutuloy. gagawin ni Lord na maituloy. Kasi Kung as natuloy, Christian po, lagi po ganun yung ano bang will ni God. Oo. Kung will yan ni God, matutuloy. Kung hindi yan magiging hindi yan matutuloy. Lagi lang po yung nasa utak po namin. Although, we have our own choice po sa buhay. Tama. Yung decision mo pa rin ang masusunod kasi si God po is bibigyan ka niya ng free will. Kung anong decision mo sa buhay, gagawin mo, kumbaga, nasa sayo pa rin naman. Hindi si God na pipilitin ka, ito gawin mo. Hindi, may free Oo. choice. Kaya nga ka po ako nagugulan minsan kasi pag That's gusto true. ni Monique, tapos parang ayoko, pinagpipray talaga namin, Lord, huwag matuloy ito kung hindi mo kalooban. Oo. Kaya pag natuloy yun, tanggap na tanggap ko, masaya ako kasi kalooban ng Panginoon yun, natuloy po yun. So, doon Tsaka po. siya pa po yung nag-aano ng costume sa akin kung bagay o hindi. Wow. Pagka minsan, Ganon. pagka minsan po kasi may... Grabe, very supportive, Pagka minsan no? po kasi, love, okay na ba itong damit ko? Wow. Teka lang, kita yung kidlat. Oo, kasi Habaan mo yan, kita yung kidlat hindi yan. talaga ako pwedeng maglabas ng tiyan ko na. Kasi nga may mga kamot ako. Ang pangit naman tignan kung, di ba po, labas-labas yung tiyan mo. Nakadalawang anak ka na, dami mong stretch mo. Bilang isang lalaking asawa po kasi, ang isang babae, pag tiningnan mo, alam mo kung anong bagay sa kanya. Kasi lalaki ka, mararamdaman mo na, teka lang, baka mamaya mukhang alanganin to, baka pagpiestahan to May mga ganon. alam ko, Pero never ko naman Never na-experience. Sa in fairness po. Na pinaghipitan ka when it comes to... Yes po. And even sa mga damit po namin sa sex bomb, malawak po ang pangunawa nila. Mga matured na kami, mga kwarentahin na kami. Oo. So, sabi ko, as Christian, hindi ako magsusuot ng... Kasi yun ang conviction ko. May kanya-kanya pong conviction. So, as Christian, sinurrender ko kay God na hindi po ako magsusuot ng bra, hindi ako magsusuot ng ano. Pwede Even naman na sa kanila. pagsusuot ng ganito, di ba makapal lang yung stockings ko? Oo. Kasi nga, yun yung conviction ko Hindi ako maglalabas ng flesh or something sexy. Yung conviction ko. So, ang conviction po is kanya-kanya po yan. Personal conviction po yan. So, sinabi ko kay Ate Rock, Ate, kasi, di ba, kasi Christian na ako. So, isinurrender ko na kay God na hindi ako magsusuot ng sexy. Yun yung parang pinaka-ano mo kay Lord. Walang problema sa kanila. Ikaw, sige, kung anong gusto mo. Basta kasama ka namin sa... Yun ang mahalaga sa sex bomb talaga. Opo. Na mas yun ang kumbaga pinagtutunan nilang pansin. Kasi nga, it's a reunion Reunion so, po. if that's your choice, then so be it, po. diba? Kaya kanya-kanya siyang conviction. And yung sex bomb, Christian born again ako. Sa akin, pangalan lang yan. Hindi niyan maano yung anong klase kang tao dahil lang sa pangalan na sex bomb. Hindi yan na sabihin sex bomb ka, ganito, pariwara ka ng babae. Hindi. Kasi nasa ano ng tao yan kung paano ka mamuhay everyday. Makikita nila yan kung ano kang klaseng tao. Nasa pag-uusap Hindi po dahil sa namin. pangalan mo. Tsaka nasa pag-uusap po namin mag-asawa yan. Tungkol sa pananamit nila, nasa pag-uusap po namin yan. Oo. Pag pinagpaalam niya sa akin, sinabi ko, love, parang hindi bagay. Sumusunod siya. So pag sinabi ko naman na, sige love, okay yan. So go siya.
Oo. So, depende sa pag-uusap It's a namin. mutual, Doon po papasok po yung love understanding. and respect po. Respect. Nire-respeto ko siya, pero dahil love niya ako, alam niyang masaya ako sa gagawin ko, support siya. Support. Yun naman ang importante. Importante naman din talaga yun. At the same time, siguro dito mo papakita na yung pagkakasundo ng dalawa pagdating sa ganyang yung factor na yun, importante yun eh. Dahil kasi pag nagko-communicate kayo na alam mo yung maganda sa hindi maganda, yung pangit na magiging outcome na kung what if kung ganito ang mangyayari, basically, yun yung sinasabi natin kung bakit mo sinasabi na merong talagang pagmamahal sa mag-asawang ito. Yung pundasyon na binuo nila from the time na kahit sabihin mo napakabata ni Monique dito, pero ginawa nila yung paraan na talagang they always ask and seek help from God. Malaking factor yun eh. Kasi yun yung parang mag-i-increase ng faith mo. And siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, sinasabi nga nila na what if yung may mga decisions kami na ganito. It's always God answers prayers wherein ang si God, magbibigay siya ng opportunity para maintindihan mo na ito yung sagot eh. Yung decision na talagang kaya nagiging tama yung decision ko kasi binigyan ako ng opportunity ni God na mag-isip ng tama. At yun yung nakikita ko sa kanila kung bakit lahat ng kanilang panalangin ay sinasagot ng Diyos. Yes, kasi lahat ng decision nila binabase dun sa will ni God. And napakaganda and we really feel kung gaano talaga kayo ginaguide ni Lord sa bawat decisions based ito sa mga naging kwento nyo. Now, we wanna know, ano yung pinaka-major na struggle na encounter ninyo as mag-asawa and paano nyo yun nalagpasan? Siyempre po, yung pinaka-major na struggle ng mag-couple. Major. Mag-couple talaga yung magkakaroon ng cheat moment. Ay, nako! Ito na Di ba nga! po? Yun, sa isang babae, sa isang mag-asawa, yun talagang pinaka-major. Eh. Gawin mo na lahat, wag lang yung isang bagay na yun. Dahil yun talaga yung makakabasag sa isang magandang glass. Oo. Diba? Pero naman po, kapag may Lord ka po sa buhay, yung magandang glass na yun, kapag binasag, bubuuin yun ni God at ginto ang ipandidikit niya. So, mas magiging makabuluhan yung kwento ng love story nyo. So, ganun po kami ni-repair ni God. Kasi nung nangyari po yung cheating moment niya, so, syempre, basag na basag ako. Ako po Oo. yung, tinest po doon yung character ko. Hindi ko kontrolado yung sitwasyon, pero kontrolado ko yung sarili ko kung paano ko magre-response during that moment. Kung gi-give up ba ako sa marriage namin o para sa anak namin, kung magpo-forgive ba ako. So, yun po. So, ginandahan ni God lang siguro yung kwento ng storya ng buhay ko. Kaya, ni-repair kami at mas pinaganda pa yung vase na may design na siyang ginto ngayon. Dati wala pa. Isang buo lang siya. Binasag niya. Ayun. Oo, basag din daw yung mukha ni Sir McCoy. Pinamukha niya. Literal. Literal. Nakakaloka. Oo, May pero tumilapon. sa dinami-dami ng na-experience, of course, for how many years, no? 20 plus years. 26. 26 years na together, no? Ano yung pinaka naging sandigan talaga ng couple? Dad, may mic. Tingnan po talaga namin yung natutunan namin talaga sa church. Na kaya laging matibay kami na si Kristo nga po nagiging sentro namin. So wala po kaming nag-aaway talaga kami, hindi kami magkaintindihan. So prayer lang po din talaga kami. Si Lord po talagang bahala eh. Na hindi mo po ma-explain na kinabukasan, okay na pala kayo bigla. Yes. So kasi pag nagpe-pray ka talaga kasi kay Lord, lalambot din yung puso mo eh. Kumbaga parang, Lord, ang tigas ng ulo ni Monique, Lord, bahala ka na sa kanya. Si Lord ang sumbungan. Tsaka natutunan po namin na hindi po namin pinapatagal yung away. Oo. Pinag-uusapan din opo. agad. Kumbaga, pag-hype po yung galit namin ngayon, hindi kami tabi matulog. Oh. At po kasi ako na may ugali na pag nag-aaway kami, galit ako sa kanya, pero gusto ko siyang katabi. Parang gano'n. May ganon. Na parang dapat susuyuin lang, ganon. Po, siguro nasanay na ako pala. Ikaw pa. Gano'n na parang lagi lang akong waiting na, kasi as babae, siguro ma-pride din talaga ako, no? Yun din ako dinidil ni God na kailangan ikaw maunang mag-sorry, ikaw yung lalaki. Oo. Lagi kong ganon sa babae, di ba, Dok? Oo Na parang naman. kailangan, Kasi parang kahit gusto mo minsan babae yung may kasalanan, suyuin mo ko. Ganon, di ba? Nasubukan na rin po kasi namin na pag may problema kami na ganyan, lalapit ako sa barkada, napapainom ako eh. Tapos lalong sumasama yung loob ko na bayamin pare, babae lang, maraming babae dyan. So may mga advice na hindi, mahal ko yun eh. Bakit Oo. makikinig sa'yo? Minsan kasi, Kaya
napapadpad talaga. tayo sa wrong circle, na yung minsan yung mga naibibigay na advice, imbis na mapaayos, lalo Alam pang mo. nawawarak. Yeah. 'Di ba? Kaya, Sulsul. oo, may mga sulsol. So, kailangan talaga, piliin natin yung tamang circle din. Mahalaga din yun. Totoo yun. Pero ako natutuwa ako dun sa sinabi ni Monique. Kasi a lot of women, kahit na pag nabetray na ganyan, walang second chances. Pero, I agree. Di ba? Kasi parang it's a deal breaker na parang pag niloko ka kasi, parang you have this thinking na gagawin niya ulit. Pwedeng gagante, Gagawin- pero pwedeng gagawin niya ulit to. So, Totoo. what's good about them is nabuo nila yung trust. Kasi, 2 years ko po siyang niligawan uli. kasi medyo mahirap mabuo ang trust, Oo, aminin diba? natin. Mahirap po siyang i-gain. Para magkaroon ng second chances, tapos sasabihin mo yung ganyan. Di ba sabi nga, it's not even yung parang, you cannot even buy loyalty, you cannot even buy yung trust. You have to earn it. That's right. So, kung umabot siya ng 2 years na si McCoy ay ginawa yun, siguro talagang deserve naman niya yung second chance. Oo. Kasi may mga bagay din talaga na deserve ng second chances and meron ding mga hindi. Ay, oo Depende naman. na lang Totoo talaga naman sa yan. sitwasyon. Oo. Pero ito, bilang mag-asawa, paano nyo naman hinahati yung responsibilidad sa bahay na para masigurado na pareho kayong may oras para sa, para sa inyong sarili and of course sa mga goals and trabaho ninyo? Ako po kasi pag may work ako, siya sa bahay. Kumbaga, di ba po sabi pa nila, under Disaya yan. Diyan sa probinsya po kasi ganun, di ba? Kapag May term na ganyan. yung lalaki na yung gumagawa, although kahit sa mga in-laws ko po, medyo no-no po sa kanila na ito yung maglalaba, siya yung talaga sa bahay. Parang feeling nila na under ko yung asawa ko. Pero ang totoo po, meron kaming mutual understanding na kapag ako ang nasa trabaho, siyang bahala sa bahay. Kasi wala na po kaming katulong kasi malalaki na po yung Tama. anak po namin. Kasi 18 at saka 15 na po Mga teenagers So na. although kasi mga teenagers focus yan sa pag-aaral nila True. Kumbaga, mauutusan mo pero hindi talaga na sanay sa bahay na kilos. So pag ako nasa trabaho, siya nang bahala gumawa sa bahay. Merong moment na natsyempohan ng biyanan ko, naglalabada. Wow. Tambakan labada, Tambak ganon. kalabada. So, sa amin dalawa, sa paningin ng ibang tao, namimistreat ko siya as ina-under. Oo. Ina-under. Pero sa aming mag-asawa, hindi. It's mutual understanding tsaka cooperation namin sa isa't isa. Kasi since ako'y nagtrabaho, siya naman sa bahay. Kasi trabaho din po ang nasa loob ng bahay. Mahirap maiwan sa bahay. Pantay lang po Actually, yan eh. Pagka halimbawa, si Monique ang nagtatrabaho, Lab, ikaw muna bahala sa bahay. So maglilinis ako. So Oo. pagdating niya malinis. So ngayon, pag ako naman may work, Lab, ikaw muna bahala dyan sa bahay. So pagdating ganon ko, din maglilinis siya. pa rin ako. Ganon? Parang iba. Hindi kasi pipiliin ko lang kung ano lang kaya kong gawin. Hindi nga ako sanay sa Ayun. 'di ba? Nakilala nga, hindi kami mayaman pero nakilala niya ako na hindi po talaga ako sanay sa mga mabibigat na gawaing bahay. Kasi ang alam ko lang kumanta, magnegosyo, ganong entrepreneur ako eh. Kumbaga mas gusto kong tsumika, magnegosyo kaysa pagpaglinisin mo ako sa loob ng bahay. Ganon naman po kasi ako. Kaya kung may inutos siya sa loob ng bahay, may natitirang naiwan. sa mga utos na siya yung niya. Siya yung maglilinis. gagawa. May ganon, no? Pero eto, sa aspeto naman ng pagbubuo ng pamilya, at nabanggit nyo nga po yung negosyo din, no? Paano ang naging sistema nyo, yung dynamic nyo para hindi magkaroon ng issue pagdating sa pera? Kasi aminin natin, di ba, yung pera, parang hindi yan yung something na hindi dapat talaga napag-aawayan o hindi naman sa napagdidiskusyonan, pero hindi dapat siya nagiging main reason ng pag-aaway sa loob ng bahay. Oo naman. Kaya nga kumisan sinasabi nilang ganun. Sorry, dear, kasi siguro may mga setup na yung pera ko sa akin, yung pera ng asawa ko sa akin din. Sorry. Oo, actually may ganon. May ganon. Oo. Kaya hindi ko- Totoo. Kaya we wanna know, ano ba yung dynamic ng relasyon ninyo sa bahay pagdating when it comes to that? Pagdating po sa pera kasi, ako kasi gastador talaga ako. Ay, ayan Pagka na may nga. pera ako, Larga. one day millionaire ako eh. Ay. Kain tayo. Mapanglibre ako. Basta gusto ko yung walang laman na yung galaging Ay, ako. ganon. Parang ganon. Ganong level. Meron siyang pera. Hanggat meron pa ako. Yan So, nasanay po kami na siya na talaga tagahawak. Nung Tapos manghihingi na lang nakakilala, ako sa kanya. nung nakakilala kami kay Lord, nagkaroon na rin kami ng money management po. Yan.
natutunan po namin sa mga attend po namin ng mga couples retreat. Siyempre may mga lessons po doon. As leader din po ng family, humahawak na rin po kami ng mga disciple. So, natutunan po namin i-apply muna yun sa sarili namin bago namin ituro sa mga disciple namin. So, ang nangyari po, dahil bulaksak po siya sa pera, ako naman hindi. Ako yung nag-handle ng mga pera. Opo. Pero naman sa ibang couple naman na mas magaling mag-handle sila lalaki dapat ang mag-handle. Kasi mapapariwala lang pera nila. So, give and take lang po, makikita nyo po kung ano yung strength ng bawat isa. So, ako kasi ma-detail ako, may debit, may credit, yung laging yung cash flow namin. Detail-oriented. Opo, Okay. yung cash flow namin, inaayos ko siya. Tinalong accountant. Diba? Diba? May anong tawag dito? Bookkeeper? Actually po, sa business po namin na printing, hindi na ako nag-hire. Nagpaturo na lang ako sa kaibigan kong accountant para alam ko din po. Para Hindi, ganun. maganda rin yun na aware ka talaga sa mga ganyang perspective when it comes to your business, di ba? Kasi doon po kami nalugi. Maraming business po kami nalugi. May mga taxi business, as in na doon po Ako kami po kasi bumagsak nag-handle eh. nun. Siya ang handle. Aminado naman si Aminado Sir naman. McCoy, di ba? Ang dami na business na nalugi kasi ako yung As in, hawak ng pera. million na rin po na napakawalan kasi Grabe. na-mismanage na. Dumating po kami sa moment na bankrupt pa talaga. As in, wala. Zero. As in, zero talaga, zero. Zero pala. Sorry. Ang daming Zex Bomb Dancers. Ayun, so kaya nung nakakilala kami kay Lord, tama natin. Kasi Yung hindi ka invento, sa kanya magaling lahat, bumabagsak. humawak. Sa kanya lahat. Ganun na po yung nangyari. So ako naman, honest naman ako sa kanya. Pinapakita ko, eto yung gastos. Very transparent. Yes po. And maganda po sa kanya, hindi po siya madamot. Kahit pag nagbigay po ko sa nanay ko or ibang tulong sa kamag-anak or ibang kaibigan, pag sinabi ko sa sige lang, kung kaya ng pera natin, bakit hindi? Actually, pwede ko siyang kupitan. Ay, Kasi wala ganun. siyang pakialam. Tapos nasa iyo yung mga tuos, no? Oo, kasi wala nga siyang pakialam sa pera. Kasi sanay siyang bulaksak siya. Pag meron, pag wala, wala. So ako, pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Wala man siyang pakialam. Pero dahil nga nakakilala na ako sa Panginoon, tapat ako sa Kanya, sinasabi ko lahat. Pero hindi naman niya ako pinipigilan. So ganun din naman ako sa Kanya. Kung may pera siya, sabi, bibigyan ko si ganito, si mami or something, si gano'n. Hindi ako mahadlang. Kasi nga, dapat two-way. Tama. Hindi nga siya madamot sa akin na pagtutulong ako sa iba, di ba? Kaya, ganun po kami sa pera. Walang damutan. Wala pong problema sa akin ng pera. Ay, yun ang maganda. Wala po kami pera. Tama! Yun pala yun, bottom line. Bottom line nun kasi wala na kami pera. Hindi, pero kasi 'di ba, yan yung parang sa magulang, 'di ba? Yun yung sinasabi nila na dapat hindi yan yung pinaka last na reason para pag-awayan, yung reason na pag-aaway sa pera. Definitely. Kasi ang iba, konting kibot lang pag perang pinag-usapan na nasisira eh. Pagkakaibigan, Oo, lahat. even sa pamilya. Pero pag sinabi mo na hindi nyo pinag-aawayan yan at never magiging yun ang dahilan, siguro isa na yun sasabihin natin na napakatibay ng relasyon ng mag-asawang ito. Opo, dumating din po ako sa point na na-scam ako. Ilang milyon din po. Pero hindi niya ako sinisi. Kasi decision ko kasi lahat yun na magtiwala sa kumare. Meron ako sinabi. Yan ang nga bang sinasabi ko. Yun lang. Pero yung para ipagdikdikan niya sa akin na, ikaw kasi... Wala nang mga decision- sisihan. Wala ka namang sinabi. Kasi nag-invest po ako eh. Investment scam nangyari sa akin yung online na mga trading, ganyan. Yung pinapaikot na lang pera. Wala ka namang alam. Ewan ko ba, hindi naman ako sanay sa ganun. Pero nagtiwala ako kasi 7 years na kumari mo, ganyan. Inudyukan. Kasi hal kang ganito, invest kang ganito. Pero yun nga po sa scam kasi papatamain ka ng isang beses, 2 beses. Oo, nauso yan before Oo, yung mga yun. ganyang klaseng scam. Hanggang sa tinodo mo na. Oo, kasi after how many weeks sasabihin nila magdodoble, triple Yes. yung pera mo. Oo. Pero at the end of the day, pinapasabik ka lang and then eventually, True. natatangay na lahat ng pera mo. During that time, naisip ko pa, kahit hindi ako magtrabaho yung mga 100,000 mo, may 20 mil ka na. Totoo. Umabot ng 500,000. Tapos sumali pa ako sa mga kaibigan niya, 3 pa yon. Hindi mo kasi pinag-pray nung time na yun. Ay, hindi. Wala, blinded ako that time. Oo. Doon na pumasok sa puso ng isang tao yung greediness. Dati naman pagdating sa finances, ganyan, pinagpipray ko. Pero during that time, dahil ba, kumari kita, sige na ito, doon mo na kung bahala, Mari. Ay, ganun. Oo, ganun siya tsaka lagi niya ako nireregaluhan. Kaya hindi ko maisip na lolokohin niya ako kasi mayaman ka nga eh. Ang tindi ng Dolokohin ako convincing nito. power, ano? Diba? Alam mo, may mga ganyan talagang mga pangyayari. And good thing na hindi rin yun naging reason ng pag-aaway nyo. And kumbaga, talagang dumaan lang din. And part of ng
part ng relationship na may mga ganitong challenges na pagdadaanan pero hindi kayo natibag. Naaral sa kanya. Kumbaga, parang Yes. tinay ko na, Ang mahal lang aral sa ng iyo. ano, Natuto ka. ng tuition fee sa aral na yan. Yes. Tapos, dumating yan na, benta na lang natin isang apartment natin. Kasi ako may Oo, mga ganon. pagkakamali din po ako nung araw eh. Kung, Kailangan magbenta. Yun yung masaklap doon eh. Kailangan magbenta para ma-cope up mo yung mga gastusin. Even yung college tuition ng bata, yung pag-aaral. So dahil sa maling decision ko na Nagbenta pwede kami niya ng akong apartment. sisihin that time eh. Kasi mali ko din talaga. Pero hindi niya po yung ginabasabi. Mababawi natin yan. Pera lang yan. Pera lang yan. Mababawi natin yan. Saka ibabalik ng Lord yan. Mas maganda yung ikaw yung naloko kaysa ikaw yung naloko. Totoo, dahil cargo naman nila yun, nasa konsensya nila yun. Pero eto naman, we wanna know, may mga nagsasabi na, kumbaga sayang daw, 'di ba? May mga ganong moment na parang sayang ka daw kapag umalis ka na sa showbiz, 'di ba? Ano yung gusto nyong sabihin na may ganitong stereotype na parang pag umalis ka sa showbiz, sayang, and ikaw naman, mas pinaniniwalaan mo, mas magkaroon ng tahimik na buhay, sinasabi nila downgrade naman daw yun. Hindi siya sayang kung masaya ka sa ginawa mong desisyon. Exactly. Sayang siya kung kasagsagan ng career mo tapos hindi ka pa made up. Ano bang tawag doon? Kumbaga wala ka pang investment, wala ka pang ano kung, 'di ba, pagka sa showbiz kasi pagka sikat-sikatan mo, malaki din ang income mo. 'Di ba? So, manginayang ka kapag masaya ka dun ginagawa mo yun, tapos ang laki-laki ng income mo, pero biglang dahil lang sa sulsul mo, halimbawa ito, sabi, mabalis ka na dyan, ganyan-ganyan. Oo. Sayang, kasi yung opportunity na pinakawalan mo kasi di ba sabi nga nila, strike while the iron is hot. Kung tumigil ka That's naman right. nung una, may ipon na talaga tayo. Meron na. po kami talaga. May bahay na po Kaya kami. namin Kumbaga, lumaban. stable na kami. Stable na Okay. kami nung tumigil kami. Nabankrupt lang talaga, pero... Nalugi na. Pero stable kami na nag-decide po kami na umalis po ng showbiz. Hindi siya sayang, basta masaya ka po sa desisyon na ginawa mo. Tsaka, ayun, hindi pa ako Christian pala nung umalis ako, no? Kumbaga, dinicide namin siyang mag-asawa, tsaka nagkataon po talaga na yung group namin nag-decide kaming ganon. Pero ano po tayo, sa tingin ko, it's God's plan. Kasi si Lord po yung nag-aano ng buhay natin Passion mo kasi. Oo. Kumbaga, kahit anong nangyayari sa buhay natin ngayon, ano yan ni God plano na ni God yun sa buhay mo. Medyo natutwist lang kasi may mga sarili kang choice na gusto mong daanan pa tong ibang daan na to, maluwag na daan na to kaysa sa makipot. Pero at the end of the day, itutuwid ka pa rin ni God. Dito ka. Doon ka pa rin ililid talaga sa tamang path. Kung anong plan sa'yo ni God, yun pa rin ang masusunod. Dadalin at dadalin ka ni God kung sa plano niya para sa'yo. Totoo naman din yun kasi may mga pagkakataon na siguro yung iba hindi lang talaga marunong magplano. Definitely kung meron kang plano na umalis na sa showbiz, meron ka palaging contingency plan na tinatawag. Yes. Tapos in fact, merong plan A, plan B. Yes po. Parang Actually. ganun. Pag wala ka ng mga ganong pagkakataon, siguro hindi Yun ka ang pa sayang. talaga, hindi mo pa talaga naiintindihan kung ano yung path mo, kung talaga ano yung magiging journey mo. Totoo. And let's admit kasi sa mundo ng showbiz, it's not forever naman kasi talaga. Oo. Pwedeng Totoo sikat yan. na sikat ka ngayon, the next day hindi. Or vice versa. Tagal mong hinihintay, biglang inasnap, bigla Wala kang na. sumisikop. Biglang sumisikat, biglang hindi. So iba-iba talaga. So it's important talaga you have another plan. Ano yung next move mo after that? And with your case, eto yung naging next move mo naman. Tsaka hindi po kami tumigil na magnegosyo. Kasi anong bread and butter namin pag alis namin sa Hindi kami showbiz? tumigil magtrabaho. Hindi. Dahil- Opo. So, pinasok namin ng printing business. Kung ano-ano mga business na pinasok. Nag-buy and sell kami ng sasakyan. Kumbaga kung saan kami... Nag-taxi business Oo, nag-taxi business. Kung saan kami pwedeng kumita. So, palaging man nalulugi yung ibang negosyo namin, hindi kami tumitigil. Yun maganda sa amin, hindi kami sumusuko. Inahanap namin kung saan kami magaling. Kasi parehas kami hindi naman degree holder Ang meron lang kami, parehas kami makapalang Holder mukha. lang. Char. Parehas makapal mukha namin. Alam mo, napaka-compatible talaga nila, no? Tapos dinadaan lang sa sayaw-sayaw, ganyan. Oo. Hindi, I feel like this couple, very madiskarte talaga sila sa buhay. Alam mo yun, parang they know what to do. Kung alam mo yun, may mga moments na ibababa ka, 'di ba? Ipupunta ka sa dark moments, pero alam mo kung paano hanapin yung light. Alam nyo kung paano kayo babangon. I feel like ganun silang type of couple. At the same time, siguro, what
adds spice to their life is the fact na ang tindi ng sense of humor nila. Actually, both. Di ba, no? Oo. Na talagang, yung iba, parang ang dry kausapin na, mag-asawa ba to? Parang hindi na Oo. kausapin. Pero sila talagang, nagagawa nila ng paraan na parang they laugh at their faults, yung mga failures nila, kaya nilang bumangon dahil kasi gumagawa sila ng paraan na hindi siya magsasuffer. Parang, Tsaka kaya rin po namin magchismisan. Char! Feeling ko ba, Close kami. feeling ko bonding nyo yun. Alam mo kayo, kahit Christian couple kayo, hindi po kami nagmamalis, hindi po kami perfect na Christian couple. Chismoso rin siya. Oo, may mga ganyan. Of course. Ano siya, minsan pray natin si ganito. Sabi ko, bakit ano nangyari? Oh, alam mo, ganito ang nangyari. Oo, Ay, hanggang chismoso ka talaga. nagchismisan na. Di ba? May mga ganyan kasing moment talaga. Yung iba nanghihina nga pag hindi nakakarinig ng chismis. Oo, mas chismoso siya sa akin. Ang totoo, yung mga lalaki mas chismoso. Naniniwala ko dyan, Totoo. mas chismoso mga lalaki. Kaya sa mga babae. Rapir. Mas marami silang alam na details, di ba? Pero eto na guys, sa 26 years nyong pagsasama, ano yung pinaka-biggest takeaway, yung mga biggest lesson na pwede nyong i-share sa mga nakikinig at nanonood din ng mga couples na ang tagal na rin nila sa relasyon and hanggang ngayon talagang, of course, may mga times na sinusubok and may mga times din talaga na na-experience din nila yung mga katulad nung sa inyo. Siguro po, gusto mo mauna? Wow. Ay, gentleman ka talaga. Ayun. Yung unconditional love po. Doon dapat lagi yung lagi kang mag-forgive. Learn to forgive po talaga. Kasi hindi kayo perfect eh. Yung ma-forgive nyo yung isa't isa. Tapos wag kayong mag-dwell dun sa mga mistakes. Mag-dwell kayo dun sa mga strength, yung mga nagagawa niya sa'yo na mga positive. Kasi pag palagi po na mag-dwell ka na lang sa mga mali niya, sa mga, lalo ka pong mapanghihinaan, mawawalan ka ng gana, yung love nyo matatakpan ng bitterness eh. So, ang nangyayari po, pag nararamdaman ko na po yung ganun, babalik po ako sa memories na, sweet naman siya. Ay, ganito. Lagi ko pong iniisip na lang eh. Kung baga parang niloloko ko po yung sarili ko. Charis! Sabay ganun, may bawi. Alam mo, hindi kailangan po kasi labanan mo yung ganong pag puro ka na negay na iisip mo sa partner mo, kailangan labanan mo, hindi bumalik ka dun sa, mabait naman siya sa ganitong bagay, mabuting ama siya, mabuting, sweet naman siya sa ganito, nagkataon. Kung baga kukontrahin mo yung sinasabi ng utak mo na, tama na, kasi dami niya ng ginawang kalokohan sa'yo. Dapat, i-give up mo na. Sikat ka na ngayon. May, di ba, ang dami naman may gusto sa'yo. Kasi minsan po, during that time na kilala pa kami, papasok sa utak, ang dami naman may gusto sa akin, ang dami na naligaw sa akin, ba't ikaw pa yung minsan... May ganong thinking ka. Actually, sinabi ko po yun sa kanya. Ano namang reaction niya doon? Hindi siya pinky. Weh, totoo. Tapos siya po kasi walang kaseryosohan. Alam mo, babalik niya sa... Oo. Talagang bumabalik. Alam mo yung iiyak ka na, magseryoso ka naman. Pero marirealize naman niya yung babawi siya sa gawa niya. Siguro magkaiba lang po kami ng love language, pero darating din po sa maghihingi rin siya ng sorry. Pero minsan ini-insist ko pa yun, mag-sorry ka. Ginaganon ko pa. Pinipilit mo pa? Pinipilit ko pa. Mag-sorry ka. Kasi ay, sasabi niya, sorry. Eh di sorry. Okay, sorry na. Oo, ganun yung unconditional. Ako naman, pagka nag-aaway kami ganyan, kaya tumagal yung relationship talaga namin. Pag inis na inis ako sa kanya, para lagi ko inisip na, hindi, ito yung babaeng pinaghirapan ko. Niligawan ko to. Mahal na mahal ko to noon. Ikaw, nababalik na aalala ko yung nakaraan na. True. Parang, sarap ligawan nito. Parang ando yung kilig. So, hindi ko inaalis, hindi ko binubura sa isip ko nung simula nung una ko siya nakilala. Paano ko siya niligawan, paano yung effort ko sa kanya. Parang ganun. Kaya siguro tumagal na hanggang ngayon medyo may kilig pag... Wow! Grabe naman talaga! Hindi po kasi ako yung tipo ng babae na yung kasi 'di ba Pilipina, yung masyadong mahinhin, yung normal na babae na ganun kasi maingay ako as in Oo nga. Actually, hindi naman po halata, no? baga, 'di ba hindi ka papas ng DJ sa radyo kung hindi ka ratatat. Totoo din Kaya naman. tulog na ako minsan pagising ko, nagkukwento pa rin. Ang taray, no? Magdamag nagkikwento. Oy, pero hindi ka rin papatalo pag ikaw naman. Siguro parehas. Feeling ko walang boring moment sa kanilang dalawa. Kasi sa kanilang dalawa palang sapat na yung pagkikwentuhan nila eh. Minsan nakakarating kami sa isang lugar na lalagpas pa kasi nagkukwentuhan kami. Hindi na natapos yung chismisan nyo, no? Pero ang ganda ng ganitong klaseng dynamics sa isang couple, di ba? Na parang bigayan sila, unconditional love, yung parang pinaka-biggest takeaway mo. Si Sir Bacoy naman, babalik at babalikan yung mga moments na nagsisimula just to remind you na bakit nga ba minahal ko ang babaeng ito. And it's also a good reminder sa mga couple din na nanonood sa atin
natin na actually maganda yun yung babalikan mo yung moments na pinursu mo yung taong to. 'Di ba? Kasi bakit ko nga ba siya pinursu? Bakit ko nga ba siya minahal? It's a good reminder pag nagkakaroon kayo ng mga misunderstandings, 'di ba? Totoo yun. Dahil kasi kumisan tayo, nakakalimutan natin, may isang mali yung tao na yun, doon na tayo nagle-linger. Hindi na, Yes. nakakalimutan natin yung mga magagandang nangyari sa atin, yung mga memories na with the children, tapos yung time na, paano ba yun? Di ba yung struggles natin before, tapos na-surpass natin yun. Pag True. binabalikan mo yung mga ganong klaseng mga memories, parang sasabihin mo, love never fails. Ang ganda nun. Oo. Pero eto na, alamin natin kung gaano ka talaga sila ka-match dito sa ating quick match game. Bilisan lang ang atake natin dito. Magbabanggit lang ako ng 2 categories. Sasagot kayo after 1, 2, 3. Tingnan natin kung match sila. Okay. Dito na kami maghihiwalay. Di ba? Lago tayo dyan. Yung 26 Oo. years dahil sa matchmate Dahil, na. naku po, lago tayo dyan. No, Miss Monique. Umayos ka. May Okay. pagbabagsak. Umayos ka. Okay. Tahimik na date o malaking celebration? 1, 2, 3. Tahimik. Eh, Ay, pinakauna niyo ako. Parang hindi ko ine-expect yun sa given yung personalities nila. Okay, eto. Quality time or acts of service? 1, 2, 3. Ay, quality time ako siya, acts of service. Doon po kami magkaiba. Magkaiba yung love language, which is okay lang. Okay, eto. Throwback sa sex bomb days o present family moments? 1, 2, 3. Family moments. Family moments. Okay, eto. Public life o private happiness? 1, 2, 3. Private. Oh, private. Aba, match na match talaga. Oo, ang ating couple for today. At eto na ngayon mga kamatchis dahil kilala nyo naman ang ating match na guest for today. Aba, pumunta na tayo dito sa ating pinakaiintay sa lahat. Drumroll please. Brrrr! Ayan na nga! ang match or trash. Dako, ganito lang yan mga kamachis Ito, sobrang simple lang po nito. Kapag sinabi naming match, ibig sabihin yan, go lang, pwede pang i-push, ilalaban, pagbibigyan ng chance. Ganon, relasyon man yan, sitwasyon or whatever. Kapag naman sinabi nating trash, ibig sabihin, tapos na, let go na, stop na. Oo. Hindi naman sa dahil mahina o diba, kundi dahil marunong ka pumili ng kapayapaan at higit sa lahat, pinili mo ang iyong sarili. Ganun lang ang atake niyan. Very simple. Kaya ang tanong, handa na ba kayo? Handa na. I love it. O eto, babasa tayo ng mga stories and mga posts dito sa Reddit. Aalamin nyo lang, hinga namin sila ng advice and kung masasabi nyo ba is it match or trash. Okay, eto na. MCA, sana marinig naman ako ni Lord. This one is from Umayumayi. Ayan, 25 female na ako. And yesterday, my dad talked to me seriously about wanting to get married. And guess what? Wala akong boyfriend. No ka-talking stage. No anything for years. I mean, I understand my dad. He means well. But he specifically told me na naaawa na siya sa akin. I'm growing up without someone taking care of me or treating me nicely na ibang tao maliban sa friends and family. Natawa pa nga ako sa sinasabi niya kasi in all honesty, hindi ko rin maintindihan kung bakit nga ba wala ding sumusubok na date to date me. Like, hello, okay naman ako, basically okay. Maybe a little anxious because I am a people pleaser person, but it does not make me less of a person, right? But anyways, as a panganay, nature ko na yung inuuna yung ibang tao kesa sa akin. Pero hindi ko matanggal sa isip ko na it must have been so nice if may companion ka, someone who loves you, someone na legit na partner mo in anything and pinaprioritize ka. And it struck me na shucks, I haven't felt anything like that from another person. And wala nga talaga. My sister also told me na, ate, ayaw mo bang makaranas na may nag-aalaga man lang sa'yo? So similar to the thoughts I have. Yung mom ko naman always tell me na I have to pray for the right person. She even questioned me if I'm praying always. Sabi ko naman sa sarili ko, baka wala talaga kasi dinasal ko na. And maybe I don't have an invisible string attached to someone. If really given a chance ni Lord, grabe, extra blessing na lang yon. Anyways, have a great day sa mga nakakabasa nito. Okay, what can you say? Is it a trash or match? Much.
Match. Kasi, kailan ba mag-explain? Oo naman, pwede. Ikaw pa ba? Hindi ko pipigilan yung mouth mo sa pag-explain. Match kasi, di ba yung love hindi yan pinipilit. Darating yung right person para sa'yo. Lalo na, sabi mo nga pinag-pray mo, di ba? Hindi pa lang tama. Siguro hindi ka pa ready ngayon, kaya hindi ka pa binibigyan ng tamang guide ni God. Kasi baka hindi pa ready yung sarili mo o yung family mo tanggapin yung tao na yon. Kasi mamaya kapag pinilit yung love, hindi naman mo siya compatible. Iba pala yung mundo mo, hindi ka pa mature para sa level ng love. Hindi rin kayo magiging swak, maghihiwalay din kayo. So, pag nag-pray ka, merong moment na sasabihin sa'yo ni God, wait lang, or yes, or no. Ganon. So, kung ano man yung binigay sa'yo ni God, hanggang tumanda ka man, wala pa rin, okay lang. Di ba? Huwag kang huminto sa pag-pray mo kay Lord. Kung anong kalooban niya para sa'yo, yun yung gawin mo. Pero huwag ka namang sumuko. Meron at merong ibibigay si God kung talagang kalooban niya na bigyan ka ng partner. Ay, wow. Ang ganda. You have something to add, na po Sir yun. Mako. Yun na yun. Oo. Napaka-supportive po talaga ng asawa ko. Oo. Sabi niya, inubos niya na, yun na yun. Oo, nilahat na niya. How about you, Doc? Okay, sa akin siguro tama lang yung nagpe-pray ka, pero nakakalimutan siguro niya, baka mamaya sa loob lang siya ng bahay nagpe-pray. Hindi siya lumalabas. Hindi na lumabas. Oo, di ba? Importante din kahit papaano na tignan niyang maigi, bakit meron bang kulang sa kanya? Meron ba siya na kung bakit nagiging invisible siya sa ibang tao? Kasi kumisan tayo, there are certain instances na kumisan ayaw nating makikita tayo ng ibang tao kahit na nandun yung presensya mo eh. So, napaka-importante din na i-feel mo na present ka. Lalo na siguro kung siya, she goes out to worship services every Sunday. Sometimes you will be able to meet the right person at the right time. Yes po. Nakakalimutan lang talaga siguro ng iba na alam ko dahil kasi in any religion or in any faith, sinasabi nga talaga, kung gusto mong makahanap ng mabuting mapapangasawa, ipanalangin mo. I And agree. then, pagdating sa ganyang pagkakataon at nandyan na yung opportunity na yon, siguro doon natin makikita na talagang eto na. At saka papasok po yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Exactly. Ayan. Actually, yan yung nasa isip ko. Kailangan you also have to move. Hindi lang puro pray. Oy, kasi nga kung wala na exposure, nandun ka lang sa Dapat lambahay, mag-post paano siya na sa- yun? Oo. Post na dapat sa Facebook. Sa Facebook. Looking for boyfriend. LF, ganon. Looking for jowa. Ito yung mga qualities. Oo, diba? Kailangan tapos ka muna ng ganyan. Totoo. It's also a match for me. But I think 25 is still very young. Ito para sa akin lang, no? Parang 25 is still young. Para ma-pressure. Diba? Lalo na in this generation. Kasi before, kasi I feel like noon, mas maaga nag-aasawa 25, yata. dalawa na nga yung anak ko Oh, eh. di ba? O 18 nga, di ba? Kasal ka na dati, Miss Monique, di ba? Kaya kabado ako sa anak ko, 18 na ngayon. Ayan, Gabi ko, naku, wag mo wag ka. kong gagayahin. Lalo na kasi this generation, I feel like mas late nagsisettle down. Hindi ko naman nila lahat, pero like mas late Matured nagsisettle sila. down. Mas Oo. matured sila. Diba? So I think you don't need to pressure yourself, no, dito sa ating nabasa sa Reddit na you're only 25, you're still young. And I think when it comes to love, hindi talaga minamadali yan. It's good that you're praying for it. Actually, pag nagdasal ka nga about your partner, you have to be specific, di ba? Pag kinakausap mo si Lord, Tama. Yes, Lord, si Lord gusto kasi ko ganito specific. sana, ganyan. Oo, pag nagdadasal ka, very specific. And huwag ka mawala ng pag-asa because time will come, no, na darating talaga ang the one for you. And pag dumating na yan, I'm sure you are more than ready for Oo, that. panalangin mo rin na meron siyang magandang payong sa sasakyan. Char. Ay! Ano pa yung yan? Teka lang naman. Sabi ko nga sa anak ko, anak, panalangin mo specific kayo may magandang payong. Ganyan yung dasal mo kay Lord, no? May magandang payong sa kotse. Nakakaloka. Alam na this. Ayan, Oo. totoo yan. So, ayan ha. A match for you. Another one, this one is temporary body 0422 MCA. 2 years na kami break. Pero naisip ko pa din na babalik siya for me. 2 years na kami break, nakailang GF na siya. Ako naman, di kasi kagandahan. Wala akong BF pa since nag-break kami. Tried asking Tarot online din. Lahat sinasabi, hindi na kami magbabalikan kasi di daw siya maganda for me. Iko-consume lang daw ako ng partner ko, pati yung progress ng career ko. Wala naman kami communication since the breakup. Never din naman ako nag-stalk. Nakakarinig lang ako ng kwento ng mga friends ko ng balita sa kanya kasi small circle lang kami. Pero pagkakita ko sa memories ni FB na years ako, may mga pictures kami.
Hi, kainis, haha. Ang tagal naman na din, nakadami na siya, pero ang kulit ko naman na pinipili at hinihiling pa din siya sa universe. Iniisip ko pa din na babalik siya for me. Wag naman sana tumandang dalaga. Ay, tas may Grabe mga- naman, dapat trash na yan. Trash na, trash na. Oh, kasi napaka-nega. Tapos na umaasa ka sa tarot card, mali mo, hindi pala sa'yo yung card na yun. Oo, mali pala yung na-pick sa tarot. Mali, mali. Tapos, di ba, parang niloloko mo na lang yung sarili mo, girl. Kasi, syempre, nakailan na siya, tapos ano ka dyan na naghihintay ka. Oo. Pero hindi na tama yun. Parang sinasaktan mo na lang din yung sarili mo. Mag-pray ka kagaya ng 25 years old. Na meron din. Binalik, ano. Diba? Na meron tamang tao para sa'yo. Di ba? Ano yung tira-tira na lang, tatanggapin mo pa. Ay, tama. Diba? Diba? Sir McCoy, you have something to add? po, yun. Yun din. Kayo pa Tama. rin. Bakit Sinasabi ganun? na niya lahat eh, no? Ako dapat sasagot eh. Apaka-supportive talaga ng asawa ko. Kaya Oo. mahal na mahal ko to eh. Dapat siya masaya sa pagsagot. Tama. Oo, copy-paste, no? Okay. Unang-una, 2 years na. Parang hindi ka ba makamove on at hindi ka Oo. maka-let go? Pangalawa, parang sinasabi mo na, sinabi na nga, ultimo na yung tarot card, sinabi, hindi nga kayo eh. Sana naman, kahit napakahirap ng iba na maniwala sa mga ganyang pagkakataon, eto mismo sinabing ganun, bakit hindi ka pa rin naniniwala? And then third, iniisip mo ba bakit mo sasabihin na babalikan ka kung ikaw yung brinake? I mean, tapos nalaman mo meron ibang mga Iba-iba na na. yes. So parang tama yung sinabi mo, Monique, ayoko naman siguro na ang magiging kapartner ko yung Tira-tira. parang leftover din, parang ganun, tira-tira. Tapos at the same time, pagtsatsagaan ko O, afterwards. rebound ka na lang. Oo, ang pangit Totoo. nun. Ang pangit nun. Kasi, unang-una, hindi mo iniisip ko ano talaga yung nararamdaman mo eh. Pangalawa, it's just a matter of saying, talaga ba akong malungkot? Or kung talagang malungkot ako, siguro ako ang gagawa ng paraan para i-makeover ko rin yung sarili ko. Dahil kasi nakalimutan ko na baka kaya ako hiniwalayan dahil meron din akong mga flaws sa sarili ko na dapat kong i-improve. Siguro kinulang po siya ng self-confidence. Yan, Ayan, ganyan. maybe. Dapat gawin mo, magpaganda ka, ganyan. Tapos ayusan mo yung sarili mo. I-prove mo dun sa guy na kaya mo siyang palitan din. Na meron din Nang mas meron. higit pa sa Nang mas kanya. higit pa. Pasampal mo sa mukha niya na, hoy, maganda ako. bakit Charis. ipapasampal? Sinampal, no? Ang pangit nung sinabi niya na hindi ho ako kagandahan. Diyos ko, Actually. wala sigurong ginawa ang Diyos na pangit. At saka, Diyos ko po, ano nung year ngayon? 2026 na, ang daming sensya. Kailangan mo lang ng budget. Oo, hindi mo naman sinisira yung mukha mo, ine-enhance ang tawag Tama, doon. Kung baga sa enhancing. isang bahay, kailangan mo siyang pinturahan para gumanda, ganun. Palitadahan, Yung gano'n. palitadahan yung mga bako-bakong ganyan. Nakakaloka. But for me, I think it's also trash. But we are not invalidating your feelings because there are some people talaga na parang medyo sobrang tagal talaga makapag-move on. nakabox na lang. Oo, may mga ganon, 2 years or more than that, meron talagang tao na hindi na talaga nakaka-move on. Maybe because talagang sobrang mahal na mahal nila yung tao and talagang dinedicate nila yung life nila. And alam mo yon, parang binigyan nila yung self nila and nahihirapan na silang makahanap ng someone like him. Well, in fact, hindi ka talaga makakahanap ng exactly same that person, di ba? At totoo Nung naman ex mo. yan. Dahil kasi mas maigi rin na isipin mo, no, kung gusto mo na maging masaya ka, siguraduhin mo wala kang tatapakang ibang tao. At kung gusto mo magpasaya ng ibang tao, siguraduhin mo naman na hindi ka masasaktan. Tsaka That is siguro so po yung true. circle of friends niya, hindi siya ini-encourage. Oo Kasi nga minsan kung halimbawa magkakaibigan tayo, kung sasabihin mo sa, ay mahal ka pa Oo. niya, ay hintayin mo lang siya. Pero kung sinabi mo sa akin, girl, mag-move on ka na. Tama na yan, Tsaka girl. nandito, Tama na yan. ganitong Tama gawin na mo, magpaganda ka, lumabas tayo. Yung minsan kasi yung mga Yes. kasama mo din ang magpupush sa'yo kung magpo-forward ka o may stuck ka na lang sa isang lugar Kaya na hoping. very important din talaga yung support system mo. Ayan. Nako, grabe. Parang nabibitin pa tayo sa chikahan natin na ang dami talagang nasisay ng ating guest natin. Nako, Sabi sa inyo maraming salamat talaga, kulang- Miss Mo. Kulang ang 1.5 hour. Bakit hindi nyo extend to? Bakit hindi nyo gawing 5 hours tong show na to? Kaya pa namin, kakakape ko lang. Diba? Siya pala yung nagsasalita. Oo. Hindi ka pa doon sumasali, di ba, Sir McCoy? Nahiya siya kasi mga babae lahat tayo. Hindi makasingit. Diba? Oo. Pero thank you very much once again, Miss Monique and of course, Sir McCoy. Baka you have something to promote and pasalamatan. Go ahead.
Ikaw muna, Zumba. Ayun po, promote ko po yung asawa ko. Zumba instructor po siya. Baka I kailangan love magtuturo it. dyan. Ayan. Ayun, hindi pa po siya busy ngayon. ako po yung busy ngayon. Tama. Pero nakasupport siya lagi. Pero willing po siya magturo ng Zumba license po siya. Ay, wow. Binabati ko yung physical movers, yung grupo ko dyan na patuloy, Ayun, oh. araw-araw na nagsishow. So dito muna ako sa bahay at bantay muna ako dahil busy. Yes. Hello din po sa mga unique friends ko, fans club namin. Ayun, maraming salamat. Ayun. Printing press. Ay, ayun po, sa mga naghahanap po dyan ng mga t-shirt at mga souvenirs po, mugs, ganyan, mga keychains, kontakin nyo lang po ako, yung asawa ko. May discount, gano'n. Wow, may pa-discount! Highly Oo. favored printing services po. And Mami Rita and Ate Chi sa Australia, yung padala nyo sa akin, kamusta kayo dyan? Ayan, may reminder. May Ayan. ganon. May hello po sa ko kay Ima Lourdes po na bantay po ngayon. Wow. Kapampangan Miss po kasi Monique, ako. singgaling. Yes I-promote po. mo na din. So, eto na nga po. Abangan nyo po ako sa Grand Finals ng Yes! Singgaling! Eto Ay, na! nako, eto na nga yun. So, ilalaban natin to. Alam nyo na yan. Sa mga friendship natin dyan, ikiklaim ko na to na mag-celebrate tayo. Ipag-pray ko to ng matindi. Iluluhod ko to. Pag nanalo ako, may tag-500 kayo. Charis! Ay! Ambisyosa. Grabe ka talaga, Miss Monique. Oo. At hindi lang yan. Of course, sex Yes bomb. po. Pagdating naman po sa sex bomb, maraming salamat po sa mga pinalaki ng sex bomb na palaban. Yes! Grabe. From round 1 hanggang meron na po kami ng round 6. Grabe, Wow! thank you po. At eto na po sa mga mga OFW natin at mga kaibigan natin ng pinalaki ng sex bomb. Meron po kaming Dubai, Abu Dhabi, sa March 27 and mangyayari po yun March 27, 28. So meron din po kaming Las Vegas, meron po kaming LA, meron po kaming Canada, meron po kaming Grabe! Australia. #blessed. Meron po kaming Canada. So, international na po talagang sex bomb. Maraming salamat sa mga pinalaki ng sex bomb na nagpo-produce na ngayon. Dati walang-wala. Pero ngayon, agawan na sila. Wow, get out talaga to. Abangan nyo rin po ako sa lahat ng concert ng Sex Bomb, nasa backstage po. Nanonood. Sabay ganon. Nako, grabe. Congratulations po sa success ng Sex Bomb. And again, maraming salamat for joining us dito sa ating episode ng Match Made. Maraming salamat. Uy! Thank you. Get out. Get out talaga! Wow, mga kamachis! Grabe, ang happy naman talaga ng episode natin. More kulitan pa tayo hanggang sa susunod. This is your DJ Anna Ramsey. And of course, don't forget to follow me sa lahat ng mga social media accounts ko. And of course, tutok pa rin kayo sa Vibe. At i-follow na po ang social media accounts ng Match Made. Meron na tayong Facebook, Instagram, YouTube, and sa podcast natin. Doc Cams, how about you? Okay, abangan nyo po ang Kwentong Trio sa lahat po ng SOCMED platforms. At the same time, yung pong OG and the GC, yung pong Mind the Gap. Yes! Uy, sa Spotify ha! Mapapanood, mapapakinggan nyo rin po kami. Once again, ito po ang Match Made, ang show na hindi nang huhusga, kundi nagbibigay daan sa mga kwentong Match Made to happen. Abangan po kami every Sunday, 2:30 to 4:30 p.m. sa True FM, True TV, 1PH, YouTube Signal Play, at syempre, sa podcast na rin sa Spotify. Tumutok na kayo dyan. I-share nyo na yan, mga kamatchis. Kaya kung nasa bahay ka man o nasa biyahe o naghahanap lang ng mga kwentong may tama kami, ang kamatch mo. This is Match Made, ang kwentong match made to happen. See you, mga kamatchis! I love you so much! Get out! Shout out sa'yo, Sir Pete! Baka naman! Yes, Sir Pete! Get out! Baka naman! Get out! Thank you very much for accommodating us sa napakagandang bagong bihes at set natin for today's episode. Of course, walang iba ang Wise Spaces. Maraming salamat po for accommodating, and of course, ayan sa ating coverage, maraming salamat sa Pixel Image. Maraming salamat Pixel Image. And kung kailangan nyo ng mga special coverage sa mga special events ninyo, you know kung sinong kukontakin.